I see. So, all throughout evaluation, lalo na kapag nasa loob na tayo ng mouth, intraoral, we have to frequently or consistently ask the patient if it is painful kasi for a long time, nakabukas yung bibig niya. So, baka mamaya pag masyadong matagal din nakabukas ang bibig, baka sobrang masaktan din yung patient natin. So, ayaw din naman natin po yun. Kaya, nakaready din po dapat ang tissue because there are some patients na may tendency lang din na baka mamaya medyo nagdudrool na rin. So, at least ready lang din tayo. Okay, so start na lang po muna tayo. So, what are the things that we can evaluate? So, using the intraoral technique. So, purely evaluation po muna tayo. So, we can instruct the patient to open the mouth. Then, by the way, when doing the mouth opening, sige, pa-close mo na Sir Ian. Gusto din natin pala makita yung naging movement ng jaw natin. If it is directly downwards, because there are some, especially those with TMJ problems, pag nag-open yung jaw nila, ganito yung nangyayari. Parang, pag nag-open na tong mouth na to, dapat pa ganun siya, di ba? Dapat pa ganun. Pero may iba, pag nag-open, gumaganon. Nagiging wobbly siya. So that implies another problem. So there may be a problem on one side or on the other side. Kaya i-evaluate natin siya intraorally. So extraorally, so I'll use first this hand, we can palpate for masseter. So nandito yung masseter ni Sir Ian. Next, we have the zygomatic muscles. We have the temporalis muscle. So another muscle that we can palpate. Actually, when you ask Sir Ian to clench the teeth, maging prominent yung temporalis muscle niya. So we are sure that we are on the temporalis muscle. So nandito po yung temporalis muscle din. So masseter. So very important to kasi minsan sa masseter, may mga nakita po tayong mga nodules or mga trigger point. So naalala po natin trigger point deactivation technique, di ba? So, for trigger point release, we can apply it here. And common siyang ginagawa intraorally. And aside from the masseter, we also have the lateral and medial pterygoids that we can also palpate intraorally. So, we have the medial and lateral pterygoid. So, maybe we can start with the masseter. So yan, ako lang pa-open ang mouth. So, pag nag-evaluate tayo ng mouth, so, here now is Sir Ian's masseter. So I can actually palpate for the masseter. Pag may masakit, ganon. Pag wala, ganon. Siyempre hindi siya masyado makakapagsalita eh. So Sir Ian, may masakit ba? So, bakit po ako pumupunta sa entire stretch ng muscle? Baka mamaya meron po siyang mga points na masasakit na. So, wala naman. Then, I'm palpating now for the masseter intraorally. Then, on this area, di ba napapansin po natin yung pinaka-last hindi molar. Pinaka-last, ano niya doon? Tawag doon sa ngipin niya, yung pinakadulo. Basta yung pinakadulo ng ngipin niya. Yung molar. Tama Molar. Diba? Molar. Last molar, meron tayong makitang depression. So, dito sa part na to, di ba? From the last molar, may depression. Okay. So, nandito yung sphenopalatine point niya. Usually, if you press on it, look, medyo nagiging teary eyes si Sir Ian. Because it's somewhat tender. It is tender. It is painful. So, lateral side po. Di ba nandito yung pinaka-last, kaya ito yung last tooth, ito. So, pumunta ako sa pinaka-posterior part niya. So, nandito. Dito ako. Yan. Medyo tender talaga siya. So, usually, we will notice the patient medyo naging teary-eyed sila. Or masakit siya. Or baka mamaya, pag hindi nyo na-warningan yung patient, bigla na lang siya magko-close ng mouth dahil masakit. So, just be careful. Okay? So, now, punta naman po tayo sa lateral pterygoid. So, for the lateral pterygoid, di ba, we have here the masseter. Ano po ba yung magiging orientation dito ng lateral pterygoid ni Sir Ian?
So from this, nasan po kaya dito ang lateral pterygoid natin? Di ba naka-attach dyan yung, naka-attach dito yung TMJ, yung mandible natin. So, from this point, lateral pterygoid, medyo nag-start siya sa area na to. Ito yung pinaka-last natin pinalpate po kanina, di ba? So, medyo dito siya nag-start sa area na to. Then, nandito yung, di ba ito yung bone? So, pupunta siya on this area, kaya siya lateral. Whereas for the medial pterygoid, medyo dito po siya sa part na to nag-i-start. Then, kung nandito yung bone, sa likod siya pupunta. Kaya medial siya. So, you have the lateral and the medial pterygoid. So, intraorally, if now, nandito yung pinaka-last point natin kanina, di ba? So, for the lateral pterygoid, I'll just go somewhat here. And take note, kung nagkakaroon po siya ng mga tender points. So, masakit po ba, sir, yan? Somewhat. Ang lateral pterygoid, so, di ba, napansin po natin, arch, medyo pwedeng mapalpate siya konti dito banda. So, from the arch, medyo dito, yan, nag-meet na po yung dalawang daliri ko. So, nandun na ako sa area ng lateral pterygoid. Medyo masakit. So, dyan na po sa area na to. For the medial pterygoid. So, medial pterygoid, halsin natin medyo loob naman ito. So, from this point, medyo paloob ako ng konti, di ba? So, start tayo. Starting position ulit natin dito. Medyo paloob ako ng konti. Masakit, Sir Ian. Yun. Mapapansin nyo may bone. If I'm medial to the bone, then that's the medial pterygoid. So, I'm palpating for the medial pterygoid. So, medyo, I'm applying some strumming effect. Baka mamaya kasi, malalaman ko po yung mga tender points na. So, kamusta, Sir Ian? Okay lang. So, nasa medial pterygoid ako. Lateral pterygoid. Masseter. So, masseter. So, nandito lang po tayo. So, yung sphenopalatine point ng patient natin. So, yan. Siguro yun na lang po muna yung mga points. Okay, so, may gloves po tayo. Maybe practice po muna. Intraoral.